Magandang araw sa inyong lahat at welcome back sa ating Bible study. Sa nakaraan nating dalawang session, tinapos na natin ang chapter 1 at chapter 2 ng Because the Time is Near ni John MacArthur. Sa chapter 1, natutunan natin ang 11 characteristics ng Book of Revelation at binigyan tayo ni MacArthur ng preview kung paano magiging climactic ang second coming ni Christ. Sa chapter 2 naman, pinag-usapan natin ang vision ng glorified Christ. Yung nakita ni John, naglalakad siya sa gitna ng 7 lampstands, hawak-hawak ang 7 stars sa kanang kamay niya. Napaka-powerful na image, di ba? Ngayon, tayo naman ay lilipat mula sa vision papunta sa message. Papasok na tayo ngayon sa Revelation chapter 2 verses 1 to 7. Ito yung unang letter sa 7 churches at ito ay directed specifically sa Church of Ephesus. At hindi basta-basta ang Ephesus na ito, guys. Ito yung pinaka-prominent sa lahat ng 7 churches. Pero kahit ganun kaganda ang heritage nila, meron pa rin seryosong concern ni Lord Jesus laban sa kanila. Makikita natin ito sa ating key verse, "But I have this against you that you have left your first love. Therefore remember from where you have fallen and repent and do the deeds you did at first." Hindi ito tungkol sa pagkawala ng faith. Hindi ito apostasy. Ito ay tungkol sa paglamig ng love. At para kay Christ, sapat na yon para bigyan sila ng warning. Ito ang ating pag-aaralan ngayon. Bago tayo pumasok sa detalye, iset natin muna ang overview ng buong chapter. Ang ating scripture ngayon ay Revelation chapter 2 verse 1 to 7. At importante itong malaman, ito yung unang letter sa 7 churches, kaya ito rin ang nag-set ng pattern na susundan ng lahat ng 6 pang letters after nito. So kung ma-master natin ang structure ngayon, mas madali na natin maiintindihan yung susunod na mga chapters. Ang focus natin, ito ang evaluation ni Christ sa Church of Ephesus, yung most prominent sa lahat ng 7 churches. Ang key verse natin, "Remember from where you have fallen, and repent and do the deeds you did at first, or else I will remove your lampstand." Revelation chapter 2 verse 5. At ito ang big idea na dapat nating dalhin buong session. Posible palang maging orthodox ka, meaning tama ang doctrine mo, masipag ka at doctrinally sound, pero unti-unting lumalamig ang pagmamahal mo kay Christ. Sabi ni MacArthur, "Orthodoxy without ardor cannot continue." Ibig sabihin, hindi sapat na tama lang ang paniniwala mo. Kailangan meron ka din passion and love. Ito mismo ang nangyari sa Ephesus. Hindi sila naging heretics, hindi sila umalis sa church. Nagpatuloy sila magtrabaho, magdasal, at labanan ang false teaching. Pero nawala ang apoy sa kanilang mga puso. Kaya ang tanong na dadalhin natin buong session na ito, gaano nakalamig ang puso ko kay Christ ngayon sa mismong sandaling ito? Okay? Para maintindihan natin kung gaano ka-tragic ang nangyari sa Ephesus, kailangan muna nating maintindihan kung sino talaga sila. Sabi ni MacArthur, walang ibang church sa history na merong ganito ka-rich na heritage tulad ng Ephesus. Bakit? Kasi ito yung church na founder ng ibang pang-anim na churches, base sa Acts chapter 19 verse 10. Isipin niyo yon, lahat ng ibang churches na pag-aaralan natin, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea, lahat sila nag-trace back sa ministry ng Ephesus. Paano nagsimula ang lahat? Dumating muna sina Priscilla and Aquila, tapos dumating si Apollos, isang powerful preacher. At pagkatapos, dumating si Paul, at naglingkod siya doon ng 3 whole years. Sa lahat ng churches na tinayo ni Paul, ito ang pinakamatagal niyang ginugol ng panahon. After ni Paul, si Timothy naman ang naglingkod as pastor doon, base sa 1 Timothy chapter 1 verse 3. At sa huli, si Apostle John mismo, isa sa pinakamalapit na disciple ni Jesus, ginugol niya ang last decades ng buhay niya sa Ephesus. Ngayon, tignan naman natin yung city. Ang Ephesus ay may population na 250,000 hanggang 500,000. Pinaka-important na city sa buong Asia Minor. Nandoon pa nga nakatira yung Roman governor kahit hindi ito ang capital. Pero sa gitna ng city na ito, nakatayo ang Temple of Artemis, isa sa 7 wonders of the ancient world. Ito ay major banking center, criminal sanctuary, at center of pagan worship at immorality. Meron pang philosopher noon si Heraclitus na literal na umiiyak. Sabi niya, walang makakapamuhay sa Ephesus nang hindi umiiyak dahil sa immoralidad nito. At sa gitna ng lahat ng darkness na yon, sa loob ng 40 taon, sumikat ang Church of Ephesus hanggang sa dumating ang panahon
na humina ang apoy ng pagmamahal nila sa Panginoong Hesukristo. Ngayon, ang letter sa Ephesus ang nagset ng pattern para sa lahat ng 7 letters sa Revelation. Bawat letter ay may 7 parts at kung matutunan natin ito ngayon, mas madali na natin ma-appreciate ang mga susunod na chapters. Number 1, ang correspondent, si Christ mismo. Sa bawat letter, kinikilala niya ang sarili niya gamit ang mga images mula sa vision natin sa chapter 1. Para sa Ephesus, siya yung humahawak ng 7 stars at naglalakad sa gitna ng lampstands. Siya ang sovereign examiner ng bawat church, kasama na natin. Number 2 at number 3, ang church at ang city, yung tinalakay na natin kanina. Number 4, ang commendation. At ito ay medyo mahaba, guys. Bago pa man i-address ni Christ ang problema nila, pinuri niya muna lahat ng ginagawa nilang tama. Toil, hard labor, perseverance, doctrinal guard, sinusubukan nila at inilalantad ang false apostles. Mabasa natin yan sa Acts chapter 20 verses 28 to 31. Endurance para sa pangalan ni Christ. At kinamumuhian nila ang Nicolaitanism. Number 5, ang concern, you left your first love. Hindi apostasy ito, dangerous cooling lang ng love, pero seryoso pa rin. Number 6, ang command, remember, repent, redo. 3 steps para ma-restore ang first love. At number 7, ang counsel, isang promise para sa mga overcomers. Makakain sila mula sa tree of life sa paradise of God. Itong pattern na ito, correspondent, church, city, commendation, concern, command, counsel, ito ang gagamitin natin sa lahat ng susunod na letters sa mga 6 na church. Ngayon, tignan natin ang contrast sa pagitan ng commendation at concern. Sa left side, makikita natin lahat ng ginawa ng Ephesus ng tama at mahaba talaga ang listahan. Toil, sa Greek, ito ay kopos, labor hanggang mapagod, aggressive ministry sa isang pagan city, perseverance, patient endurance sa loob ng 40 taon ng hirap, doctrinal guard, tinesting nila at inilantad ang mga false apostles based on the book of Acts chapter 20 verses 28 to 31. Christ's name, nagtiis sila hindi para sa reputation nila, kundi para sa pangalan ni Christ mismo, ang pinakamataas na motive. At kinamuhian nila ang Nicolaitanism, hindi tulad ng Pergamum na tolerant sila dito. Sobrang ganda ng listahang ito, di ba? Kung titingnan mo lang ito, sasabihin mo, wow, healthy church ito. Pero sa right side, ang concern ni Christ. Isang linya lang, pero sapat na ito para maging warning of judgment. But I have this against you that you have left your first love. Pansinin natin ang word na left, hindi lost. Hindi ito accident. Hindi ito nangyari habang tulog sila. Ito ay isang process. Series ng maliliit na decisions na nag-prioritize ng activity kaysa sa relationship, ng work kaysa sa person na para sa kanya nila ginagawa ang lahat. Ito ang pinaka-dangerous na klase ng spiritual decline kasi hindi ito obvious. Nagpapatuloy kang pumunta sa church, nagpapatuloy kang mag-serve, nagpapatuloy kang mangaral, pero patay na yung apoy. Si Francis Schaeffer na binanggit ni MacArthur sa book niya, minsan nagtanong, ano ba talaga ang difference ng isang Christian na nagmamahal kay Christ at isang Christian na hindi? Ang answer nito ay makikita natin dito sa Ephesus. Ang ganda ng letter na ito, hindi lang nito ipinapakita ang problema, binibigyan din tayo ng exact solution. 3 steps, simple, pero nangangailangan ng totoong repentance. Step 1, remember. Keep on remembering from where you have fallen. Sa Greek, ito ay present imperative. Ibig sabihin, hindi isang beses lang na pag-iisip, kundi continual remembering. Alalahanin mo yung taas at lalim ng first love mo. Alalahanin mo noong si Christ ang pinaka-importante sa buhay mo. Sabi ni MacArthur, forgetfulness is frequently the first cause of spiritual decline. Doon nagsisimula lahat kapag tinatanggap na lang natin bilang normal yung mga bagay na dapat sana laging nakakamangha para sa atin. Step 2, repent. Ito ay decisive at intentional na turning. Sabi ni MacArthur, ang pagkabigo na mahalin ng Diyos ng buo ay kasalanan, base sa Gospel of Mark chapter 12 verse 30, ang greatest commandment. Kaya ang pag-iwan ng first love ay hindi lang spiritual weakness, it's sin na kailangan ng repentance. At important din itong tandaan, repentance is not sorrow alone. It's a resolute turning of the will. Hindi ito emotion-driven, decision-driven ito. Step 3, redo, do the deeds you did at first. Bumalik sa mga acts of love
Bible study with passion, prayer with fervency, worship with awe, service with joy. Action follows repentance. Hindi sapat na magsisi ka lang tapos wala kang gagawin. At ang warning, or else I am coming to you and will remove your lampstand. Hindi ito empty threat, guys. Nangyari na ito. Ang Church of Ephesus, wala na ngayon. Discussion time na tayo. Bibigyan ko kayo ng ilang minuto para pag-isipan itong mga tanong na ito. Pwede individually o pwede kasama ang katabi ninyo. Question 1. Kinikilala ni Christ ang sarili niya bilang yung humahawak ng 7 stars at naglalakad sa gitna ng lampstands. Ano ang sinasabi nito tungkol sa present relationship niya sa local church ninyo? Question 2. Ang Ephesus ay may extraordinary heritage, pero nabagsak pa rin sila. Ano ang warning nito sa atin tungkol sa pag-assume na ang malakas na past ay guarantee ng healthy present? Question 3. Paano posible na maging theologically correct ka, masipag at intolerant sa evil, pero spiritually cold ka pa rin? Nakita mo na ba ito personally? Question 4. Left, hindi lost? Ano ang difference ng pag-iwan ng first love at pagkawala ng salvation? Bakit tinatawag ni MacArthur itong fatal flaw? Habang pinag-iisipan nyo ito, tandaan natin, si Christ ay currently active sa local church ninyo. Sinususuriin niya ito ngayon din, at kahit sinong church na may magandang history, kahit tayo, pwede tayong maging katulad ng Ephesus kung hindi tayo mag-iingat. Ngayon papasok na tayo sa pinaka-personal at pinaka-importanting bahagi. Baka mahirap sagutin itong mga tanong na ito ng totoo. Pero yun mismo ang punto. Question 1, base sa verses 1 to 4. Kung mula 1 hanggang 10, gaano mo i-rate ng honest ang init ng pagmamahal mo kay Christ ngayon compared sa nung una kang naniwala? Ano ang nagbago? Sabi nga sa slide, be honest. Hindi kung ano sa tingin mo dapat ang sagot, kundi kung ano talaga ang totoo ngayon. Question 2, base sa verse 5, specific ang prescription. Remember, repent, redo. Pumili ng isang concrete action para sa bawat step na gagawin mo this week. Isulat mo ito. At kung pwede, i-share mo yung 3 commitments mo sa isang tao na makaka-hold sa'yo accountable. Question 3, base sa verses 2, 4 hanggang 5. Posible bang maging sobrang busy ka sa church ministry, pero malayo naman ang puso mo kay Christ? Ano itong hitsura nito sa buhay mo? At ano ang sinasabi ng Diyos sa'yo tungkol dito ngayon? Tandaan natin, ang tanong ay hindi tungkol sa kung gaano ka kabisi sa paglilingkod. Ang tanong ay tungkol sa pagmamahal mo. Ito na ang ating memory verse ngayon mula sa Revelation 2:4 hanggang 5a, NASB translation. Basahin natin ito ng sama-sama at kung gusto nyong i-memorize, ito talaga ang dapat dalhin natin sa buong linggo. But I have this against you, that you have left your first love. Therefore remember from where you have fallen and repent and do the deeds you did at first. 3 salita ang dapat nating dalhin sa araw-araw nating buhay. Remember, hindi isang beses lang na pag-iisip. Ito ay continual habit ng pag-alaala kung sino si Christ para sa'yo at kung ano ang ginawa niya para sa'yo. Kapag nakakalimutan natin ito, doon nagsisimulang lumamig ang pagmamahal natin. Repent. Hindi ito fragile emotion. Ito ay firm decision ng will. Hindi na ako mabubuhay ng ganito. Hindi na ako babalik sa dating pattern. Ikaw muna, Lord, bago ang lahat. Redo. Bumalik sa mga acts of love, hindi dahil sa takot, hindi dahil sa habit lang, kundi dahil mahal mo siya. Dalhin ninyo itong 3 salita sa buong linggo natin. Remember, repent, redo. Para sa personal study nyo this week, narito yung 8 cross-references na directly connected sa ating pinag-aralan. Gusto kong i-highlight ang 2 dito. Una, Ephesians chapter 1 verse 15. Ito yung original letter ni Paul sa Church of Ephesus, isinulat mga 40 taon bago ang Revelation. Doon, pinuri ni Paul ang pagmamahal nila. Sabi niya, narinig niya ang tungkol sa faith nila kay Lord Jesus at sa love nila para sa lahat ng saints. Ito mismo yung love na eventually nila iniwan. Pangalawa, Jeremiah chapter 2 verses 2 to 13. Ito yung pinaka-powerful na parallel sa Old Testament. Dito, inilarawan ng Diyos ang relationship niya sa Israel bilang isang marriage at ang paglamig ng love ng Israel ay inilarawan niya bilang isang bride na iniwan ang kanyang husband. Same word, same heartbreak ng Diyos, makikita natin sa Revelation chapter 2 verse 4. Iba pa sa listahan,
Acts chapter 19 verse 41 tungkol sa founding story ng Ephesus, Acts chapter 20 verses 28 to 31 tungkol sa farewell warning ni Paul, 1 John chapter 5 verses 4 to 5 tungkol sa definition ng overcomer, Revelation chapter 22 verses 1 to 2 tungkol sa tree of life, 2 Corinthians chapter 11 verses 13 to 15 tungkol sa false apostles, at Matthew chapter 22 verses 37 to 38 ang greatest commandment. Basahin ninyo ang isa o dalawa dito this week, lalo na kung kayo mismo ay nasa proseso ng pag-remember, pag-repent at pagbabalik sa first love nyo. Malapit na tayong matapos. Bago tayo magdasal, hayaan nyo akong i-recap ang 3 pangunahing aral natin ngayon. Una, si Christ ay personal at actively involved sa bawat local church. Siya ang naglalakad sa gitna ng lampstands. Siya ang humahawak sa mga leaders sa kamay niya. Hindi siya nanonood lang mula sa malayo, he is present. Pangalawa, posible palang maging active, orthodox, at doctrinally sound habang lumalamig ang pagmamahal mo kay Christ. Ito ang pinaka-dangerous na klase ng spiritual decline kasi hindi ito obvious sa labas. Pangatlo, ang solusyon ay specific at possible. Remember, repent, redo. Hindi ito bagong formula. Ito yung eternal pattern ng repentance na itinuturo sa buong kasulatan. Para sa susunod na session, babasahin natin ang Revelation chapter 2 verses 8 to 17, chapter 4 ng ating study, tungkol sa letters sa Smyrna at Pergamum. Pag-aaralan natin ang dalawang churches, Smyrna, ang church na nagdurusa, at Pergamum, ang church na nag-compromise sa mundo. Dalhin ninyo itong tanong, saan ako nagko-compromise? Manalangin na tayo. Panginoon, salamat sa iyong salita. Salamat na hindi mo kami pinapabayaan, na katulad ng ginawa mo sa Ephesus, pinapaalala mo sa amin ang aming first love. Nakikita mo ang bawat isa sa amin, ang aming gawa, ang aming pagsisikap, pero pati na rin ang temperatura ng aming puso. Kung mayroon man sa amin ngayon na natuklasan na lumalamig na ang pagmamahal nila, bigyan mo po sila ng grace of genuine repentance. Hindi lang emotion, kundi totoong pagbabalik sa iyo. Tulungan mo po kaming lahat na pumili ngayon sa mismong sandaling ito na ibalik sa iyo ang aming first love. This is our prayer in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa susunod na session.